Hello, it's me, Mama Rox. Ito na nga ang pang-10 araw ng bakasyon ni Kim. At pangalawang araw na nga namin dito sa Tagaytay. May gala nga kami ngayon at maaga nga kaming nakapaggayak. Nagbook nga pala kami ng taxi kit. At sa halagang 1,500 nga ay hindi ka na nga malulugi sa kanila. Dahil halos lahat nga ng tourist spot dito sa Tagaytay ay kasama na nga sa package nila. Kaya naman sa mga gustong magtagaytay dyan na walang sasakyan ay nire-recommend ko na nga po sila. At una na nga namin pinuntahan itong Taal Lake na kung saan nga mula sa hotel na aming tinutuluyan ay Taal Volcano nga din ang pinakang view nila sa terrace. At ngayon nga sa unang pagkakataon ay makikita na namin siya sa malapitan. Dahil nga ngayon ay sasakay kami sa bangka papunta doon. At ang pinili nga lang namin ay yung boat ride in front. Dahil kung yung around the island pa nga ang pipiliin namin ay baka nga hindi na kami makapunta sa ibang tourist spot. At dito na lamang maubos ang aming oras. At ito nga din pala ang unang pagkakataon na nakasakay si Yumeshi ng bangka. Kaya naman sa part na yan ay masaya pa siyang pinapanood yung mga nagpapakain ng isda. Bali may kasama nga pala kami ditong isang tourist guide na ayon sa kanya na ang pangingisda ay ang isa sa pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. At habang tumatakbo nga ang bangka, ay naalala ko nga yung mga time na napapanood ko lang ito sa TV, na kung saan nga ayun pa yung time na pumutok ang bulkang Taal, na makikita mo nga sa kanila ang kalulos-lunos nilang mga sinapit. At ito na nga sila makalipas ang ilang taon, magmula nang sumabog ang bulkang Taal. Dito nga pala ay makikita mo rin ang view ng Mount Makiling, na mula nga sa Santo Tomas, Batangas, ay makikita mo siya doon ng malaki. Hindi ko na nga namamalayan na palapit na pala kami ng palapit sa gilid, na ayon nga sa aming tourist guide, ay ito nga na pagkakamalan ng marami na bulkang Taal dahil din nga daw sa ito ang malaki. Nung tanaw na nga namin ay tumigil muna ang bangka para naman at least ma-appreciate namin ang view. Dahil isa nga ito sa itinuturing ko na pinaka best experience ko in life, na kung saan nga ay hindi ko na lang siya sa TV makikita o mula sa malayo. Dahil ngayon nga ay halos abot kamay na namin siya. Hindi man kami nakababa sa bangka ay masaya na rin nga ako dahil nga mahigpit na ding ipinagbabawal doon. At mula naman dito sa aming kinakatayuan ay kitang-kita naman namin siya, kung saan nga ay may mangilan-ngilan na siyang nabubuhay na puno. Dahil ayon nga sa aming tourist guide ay hindi naman daw dito masyado nag-ashfall, kaya kahit papano ay meron pa rin nabubuhay na mga puno. At kung yun nga kanina ang itsura niya sa harap, ay ito naman ang itsura niya sa gilid. At napakasarap niya lang talagang pagmasdan. Bali ngayon nga ay nilalakbay na namin ang mga gilid, na kung saan nga mula sa malayo ay para lang siyang isang painting na walang buhay. Pero sa malapitan kapag nakita mo siya ay meron siyang buhay. Bali binabaybay na nga pala namin ang gilid kung saan dating araw ay napagkaraming mga taong nakatira dito. Ito nga daw ay dating isang tourist spot at dito daw bumababa dati ang mga turismo. At yan din daw yung napagkaraming kabayo na kung saan ay pwede ka ngang umarkila para makaakyat ng bundok para masilayan ang lawa, na ngayon nga ay wala na din talagang makakagawa dahil wala na nga din daw daan papunta doon dahil natabunan na daw ng mga ash. At hindi ko na nga namalayan na tulog na pala itong si Yume dahil nga takot siya dito dahil takot daw siya sa laba. Ayan, kakanood lang yan talaga ng TV. Maaga lang din siguro kaming nagising kaya siya ay napuyat. At nung pabalik na nga kami sa Pangpang ay nakita ko nga ito. Nasabi nga ng aming tourist guide ay ito daw ay SMDC, na kung saan nga ay dito kami naka-stay ng 3 araw. At naalala ko nga din nung pumunta kami sa Imeldas Garden sa Cuenca, Batangas. Dahil mula doon ay ito din pala ang aking nakikita. Hindi ko tuloy ma-imagine kung gaano kalaki at kataas itong building na ito. By the way, malapit na nga pala kami sa Pangpang. Bali sa tourist guide pa nga lang namin ay umorder na kami ng pagkain. Kaya naman saglit na lang ang aming pinaghintay. Bali ang in-order lang namin ay isang order ng bulalo at isang inihaw na tilapia, na ayon nga sa kanila ay fresh na fresh pa daw ito. Bali 11 AM na nga din ito kaya saktong-sakto na sa pananghalian. Dahil pagkatapos ito ay marami pa nga kaming pupuntahan. O paano, see you na lang sa part 2. Bye!